papasok na po na balita, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Kagnay po yan ang akusasyong may lagayan o may lagayan sa LTFRB na umaabot sa 5 milyong piso kada transaksyon. Ang detalye ng aligasyon, abangan maya-maya lamang. 5 milyong pisong lagayan umano sa LTFRB kada transaksyon ang isiniwalat ng isang dating tauhan ng chairman ng ahensya. Nakakarating pa umano yan sa ilang opisyal ng Transportation Department at sa palasyo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob raw mismo ng opisina ng LTFRB, iniaabot ang lagay ng mga transport operator na mga gustong makakuha o magpabago ng ruta, gayon din ang gusto ng prangkisa, special permit, board resolution at iba pa. Maraming beses na raw yang nasaksihan ni Jeff Tumbado na nagsilbing Head Executive Assistant ni LTFRB Chair Teofilo Guadis mula February hanggang September 2023. Ang lagay, 5 million pesos umano. 50% ang down habang ang huling 50% ay binibigay pag nakuha na hinihingi ng operator. Siyempre, head executive assistant po, siyempre, lahat ng bagay na pag-usapan namin one-on-one sa loob ng office niya. I believe, victim din to si Chairman. Victim rin. Dahil may instruction daw from higher up na alam mo yung SOP. Ang tinatawag niyang SOP na kararating daw sa mga opisyal ng DOTR hanggang Malacanang. Pagbigay ko sa kanya, may mga nagde-deliver. Ipunin niyo yung Malacanang ang last cold cash. Kung sino-sino mga ito, malalaman na lang daw sa ihahain nilang kasong graft at violation of ease of doing business sa Ombudsman. Bukod sa lagayan sa Central Office, may quota rin umano mula sa mga regional offices ng LTFRB na 2 million pesos kada buwan. Maliban sa personal niyang nasaksihan, may text screenshot din daw at audio recording si Tumbado. Nilantad na raw niya ito para maitama dahil hinihingan daw ng lagay kahit mga mahihirap na operator. Kung ako lang loko-loko, mayaman ako, hindi ako harap sa inyo. Kasama na rin sa magsasampa ng kasong graft ang transport group na Manibela. Na magkakasari ng transport strike sa October 16 para ikundina ang katiwalian umano sa LTFRB. Tigil pasada at strike ang mangyayari susunod po na linggo. Kasama tayo! Laban! Ang presscon ng pagbubulgar sinabayan ng ipinatawag namang presscon ng LTFRB na dinaluhan ng ibang transport group na sumusuporta kay Guadis. Wala ring eksaktong pahayag si Guadis kaugnay ng alegasyon, bagamat natanong siya tungkol sa ihahaing graft case. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na kanya. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Huwag na ho kayong mag-resign kung sakasakali. Kasi dapat ang ginagawa ho yung mga may nagagawa, bawal mag-resign. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DOTR at Malacanang pero wala pa silang tugon.